Tanggap din po ng kampo ng mga whistleblower sa umano'y pork barrel scam ang pagsuko ni Janet Lim Napoles. Pero ang gusto nilang malaman ay kung totoo bang sumuko ito. Ayon po sa abogado ng mga whistleblower na si Attorney Levito Baligod, may impormasyon siyang malapit ng masukol sana ng mga otoridad si Napoles bago pa man siya sumuko. Wala rin daw silang nakikitang masama sa ginawang pag-asikaso ng palasyo sa pagsuko ni Napoles. Importante raw na masiguro ang kaligtasan ni Napoles dahil maraming pwedeng isiwalat si Napoles sa mga politiko na kapwa niya sangkot sa pork barrel scam. Ikinatwa rin ng kanyang mga kliyente ang pagsuko ni Napoles dahil sa wakas ay uusad na kanilang kaso. Kanina nagtungo sa NBI ang whistleblower na si Ben Hurluy pero tumanggi siyang magbigay ng payag. Ang palasyo naman dumepensa sa paratang na scripted ang nangyaring pagsuko. Matapos kasi ang pagsuko ni Napoles, naglabas ng payag si Kabataan Party List Representative Terry Redon at maging ang anak bayan na tila scripted ang pangyari. Dagdag pa ng anak bayan, tila naging hakbang daw ito para ilihis ang panawagan ng publiko na buwagin na ang pork barrel. Nung Lunes, sabi ng anak bayan, hulihin si Napoles. Nung nag-surrender na si Napoles, scripted ang huli. I mean, make up your mind, anak bayan, and be a little bit smarter than what you have stated. Kailangan nating malaman talaga kung nag-surrender pa siya o hindi. Kasi ayon sa aking impormasyon ay talagang malapit na siyang masukol ng ating mga otoridad. I do not want to speculate na binibigyan siya ng magandang trato. Ang importante kasi ay pangalagahan yung seguridad niya. Most politicians involved in the PDAF scam would want her eliminated. Ayaw din naman ng gobyerno yan.